eh. 11 days lang dapat ang Egypt at saka ang Kanaan o ang Israel. Kung tingnan mo to, madali lang siya lakarin. Malapit lang yung Egypt eh. Pero, dumating ang panahon na pinaikot-ikot sila ng Panginoon for 40 years because ano po yung kasalanan nila? Murmuring. Hello? Minsan may pinaparanas tayo ng Panginoon sa ating paglalakbay. Kasi sa totoo lang, sa ating paglalakbay sa ating Panginoon, minsan dadaan tayo sa dagat na kung saan mayroong storm. Diba? Minsan dadaan tayo sa mga daan na mga matitinik. Minsan dadaan tayo sa daan na kawangan o yung mga forest kung saan mga hayop ang ating masasalubong. May mga bagay na ating tatahakin na kailangan nating matahak para makabot tayo dun sa paroroonan natin. But this time, pararaanin tayo ng Panginoon sa wilderness na kung saan walang tubig, walang pagkain, mainit, paglamig, malamig din, pag-araw na mainit, mainit na mainit din, walang covering. Pero alam nyo, pag ang Panginoon ay magligtas sa isang tao, siya na ay may provision sa lugar na kung saan padadaanin kang wilderness. Hello, naintindihan nyo? Inaalaw tayo ng Panginoon na paparaanin tayo sa wilderness, pero hindi ka basta-basta nalilikas ng Panginoon sa Egypt na wala siyang iniisip na provision para sa iyo at para sa akin. Hello? You get the point? Amen. Hindi pwedeng niligtas si Sister Amir na basta na lang iniligtas ka, galing sa kamay ng kaaway patungo sa Panginoon, at basta na lang binitawang kanya na kahit dadaan tayo sa wilderness, ay nandoon pa rin yung provision ng Panginoon, andon yung saklulo ng Panginoon, kasi may obligasyon siya sa iyo. At may obligasyon siya sa akin. Hindi pwede na iniligtas lang po yung sa Ehipto, ang mga imagine, God demonstrated His power during the time of Egypt. Diba? Ang daming hong kababalaghan. Imagine yung Red Sea, binuksan niya yun, para lang lumakad yung mga Israelite during the time. Napakamangha-mangha ho yun. Imposibleng bagay, pero naranasan ng bansang Israel, and yet, they still murmur against Moses. Pero sa titingnan mo nito, this is not the power of Moses, this is the intervention of the Almighty God. Hindi pwede ito basta-bastang may papalabas sa pamagitan lang ng tungkod ni Moses o ng balaba lang ni Moses para mabuksan yung Red Sea. That is impossible with the eyes in the mind of the person sa atin. Imposible hong bagay yun, pero nangyari yun. They saw it, 600,000 people during the time, excluding children and women. Sinasabi pong maabot ng 5 million na mga Hudyo galing po sa Ehipto patungo sa Canaan. Supposed to be 12 years, at 12 days lang ay maabot nila ito. Pero pinadaan sila ng Panginoon at pinaikot-ikot sila sa lugar na yon. Kasi may itinutuwid at inaayos ang Panginoon sa pag-uugali ng mga Hudyo. Sometimes, bakit hindi natin mararanasan ang provision ng Panginoon? Bakit hindi natin mararanasan minsan yung kaligtasan ng Panginoon? Because, bakit? Bakit pinapaikot-ikot tayo? Because maybe there is a spirit like the Israelite people na may mga murmuring spirit po tayo. Pero alam mo, sa kabila po tayo nagmumurmur, handa pa rin ang Panginoong mag-provide. Tingnan ho nyo ito. Nag-provide pa rin ang Panginoon ng mana. Kung tutuusin mo, pwede naman automatic dahil ang Panginoon alam na niya, di ba, yung pangangailangan mo, kahit hindi mo sasabihin, dahil obligada ka. Kung halimbawa, kunwari lang, isipin mo, ang mga Hudyo that time, ay hindi sila nagmuro-muro. Kunwari lang, isipin mo na lang, ang Panginoon nagligtas sa kanila, nakita nilang kapangyarihan ng Panginoon, wala silang init kung araw dahil may pillar of cloud sila by day.
and pillar of clouds by fire by night. So may liwanag sila at hindi sila nalalamigan kung gabi. Yun ho yung palaging, yun hong nagdadirect sila kung saan sila man naroon during the time. Nakita na nila ho yun. Kung titingnan mo, ang mga Hudyo, wala ho silang pagpapasalamat sa Panginoon. You know, nakita ko, the chapter before this, kung binabasa ko ho dito, after ho sila nagtawid ng Red Sea, ang mga tao ay walang pagpapasalamat sa Diyos. Sa chapter 15, si Moses ay kumanta siya. Nagpasalamat siya. This is the sample of his song. Sabi niya, I will sing to the Lord for He has triumphed gloriously. The horse and its rider He has thrown into the sea. The Lord is my strength. Sa chapter 15 ito ng Exodus chapter. The Lord is my strength and my song, and He has become my salvation. He is my God, and I will praise Him. My Father's God, and I will exalt Him. Dito po sa kanilang pagsasalaysay at pagkakanta, at the end of this, wala man lang sumagot sa mga Jewish people, no, Amen, Hallelujah, praise the Lord. Wala man silang sinabi dito, kundi si Miriam ang sumagot. Dito po si Miriam, sumagot sa chapter 15, verse 20. Then Miriam, the prophetess, the sister of Aaron, took the timbrel on her hands, and all the women went out after her. Siguro mga babae, sinasabi noon. And Miriam answered them, sing to the Lord, for He has triumphed gloriously. The horse and its rider He has thrown into the sea. And then, ngayon na naman, so Moses brought Israel from the Red Sea, then went out to the wilderness of Shur. And they went 3 days in the wilderness and found no water during the time. So tingnan po natin dito sa binabasa ho ni Moses dito, yung mga babae, ilang mga babae lamang ang nagpuri sa Panginoon, na instead na ang buong kongregasyon ay nagpasalamat sa Elohim, Yahweh Elohim na nagligtas sa kanila, kundi kailan-ilan lang ang nagpuri at nagsamba sa Panginoon that time. Wala ho yung pagpapasalamat sa Diyos. Nakita ho natin na si Jesus Christ nagpagaling ng 10 lepers. Si Jesus Christ, nagpagaling siya ng 10 leprosy. Pinagaling ho lahat ng Panginoon yun, pero ilan lang ho bumalik at nagpasalamat? Isa lang. Kung titingnan mo, na tayo pong mga anak ng Panginoon, na tayo iniligtas ng Panginoon, sometimes pasalamatan natin ang kabutihan ng Panginoon dahil nililigtas tayo ng Panginoon. Instead is, ano ang nakikita nating problema? Yun ang tinitingnan natin. Hello? Nakon? Instead, yung kabutihan ng Panginoon ang ating alalahanin. Lord, imposibleng ako'y nakatawid ng Red Sea. Sabi na yung sa aming kaisipan nila, Lord, imposible na ako'y nakatawid ng Red Sea, pero pinatawid ako, Lord. Ano pa kaya yung kakainin ko? Ano pa kaya yung di ba? Kaya din ipoprovide yun ng Panginoon. Rather than murmuring to Moses, is pagpapasalamat, Lord, thank you, Lord. Maghulog ka nawa, Panginoon, ng provision sa langit. Rather than murmuring. Nakon? Dahil nakita na nila imposibleng bagay na tubig, na Red Sea, ay nakatawid sila at nabiyak. Ano pa kaya yung maliliit na bagay na ibigay ng Panginoon? Ang kaligtasan nga ay nakaya. Imagine, a nation were saved just only one day. Millions of Israel during the time ay naligtas sa isang araw lang. Kung tutuusin mo, makikipagdigma ka muna para malikas mo at magkaroon ng victory ang isang nasyon. And it will take how many months? Diba, yung nag-aaway-aaway pa, it will take how many days and how many months before sila ay makalis. Dito po nagpapatunay ng tao talaga po ay likas na hindi mapasalamatin. Naway ngayon, sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, alalahanin mo ang kabutihan ng Panginoon. At dapat pasalamatan mo ito. Palakpakan ho natin ang Diyos. Ano ho ang kabutihan ng Panginoon sa atin? Diba, iniligtas niya tayo? Tayong hindi tayo